God promised to Abraham sa Genesis chapter 3, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Kaya intindihin po natin to. Itong biblical command na to, kung pagsasama-samahin po siya on all those who worship God of Abraham, the God of Abraham. Okay. Ito po ay crystal clear na salita at promise ng Panginoon. They must bless the descendants of Abraham. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, ang liwaliwanag, crystal clear, I will bless those who bless you. They must bless the descendants of Abraham, which means the people of Israel. In Hebrew, the verb to bless is pronounced as labarek. Okay? Wala sa screen yan, pero pwede nyo po akong sundin, labarek. L-A-B-E-R-E-C-H. Okay? Ito comes from the root word barak. And this root word is directly connected. Ito'y konektado po sa tuhod o knee. Okay? Which implies kneeling or rendering service to someone. Pero, kung nasabi natin na kneeling, yung tuhod, and rendering service to someone, God is not saying here na siya po'y luluhod. Okay? Hindi ang Diyos ang luluhod. But as we thought about that word, barak, okay, or laverek, meaning this verse can be interpreted as sinasabi ng Panginoon, I will serve you or I will serve those who serve you. Paglilingkuran ko yung mga maglilingkod sa iyo. Okay, siguro yun ang pinakamaayos na interpretation sa sinasabi ng Panginoon, I will bless you those who will bless you. And sinasabi rin sa Hebrew word, kasi katulad ng sinabi ko nung nakaraan, marami sa atin hindi marunong magbasa ng Hebrew o hindi mahirap ding intindihin. Pero sabi nga ng Diyos sa atin, sa atin ay huwag kayong mag-alala sapagkat alam ng Diyos na hindi tayo marunong magbasa ng Hebrew, pero that will open our mind and our heart to search, to study who God is in our life. Kaya nga kahit papano matututo tayo ng konting Hebrew. Okay? Ito sa ibabahagi ko sa inyo. Kaya yung word na I will bless you, the word bless is labarek. And again, it is comes from the root word barak. Ang barak, ayun po ay tuhod, inuulit ko lang po, no? Or knee, but doesn't mean that God will kneel down. Ang sinasabi ng Panginoon dito, I will serve those who serve you. Ayan, kita nyo, no? Parang, I will give favor to those who gives favor to you. Kaya, in this promise, the opposite of blessing, tignan nyo, no, may opposite ang blessing ay ang word na curse. Diba? And God also tells Abraham that everyone who curse by God in return, okay, him o God will curse. Alam nyo, yung strength ng promise na ito po'y makapangyarihan. However, in somewhat, alam niyo itong word na to, itong translation na to ay nawala sa matagal ng panahon. The first word of curse, may dalawang word dito ang curse. Okay, the first word of curse literally means make light of someone, or ibig sabihin nito, kung itatranslate din natin, ibig sabihin to, make someone unimportant or making someone unimportant o walang halaga. Okay? Katulad pag sinabi ko, ang mga Israelitang yan mga Hudyong yan walang halaga sa buhay ko dahil wala naman akong kakilalang Hudyo. Okay? Wala naman akong kakilalang mga taga-Israel. So why will I bless them? They're nothing. Okay? So parang ganun po, parang ikaw na mananampalataya, pinapawalang halagaan ka ng ibang tao, yung pong ibig sabihin nun.
And yung second word na curse, so yung una, no, yung pagpapawalang halaga, yung second word na curse means to utterly destroy. So kung pagsusuma-sumahin mo yung dalawang yon, taking consideration the translation can flow like this, okay? I will serve those who will serve you, and the one who makes light o hindi ka bigyan ng importansya o hindi importante sa iyo, who makes light of you, I will destroy. Yun po, no? Those who curses you, I will curse. So dalawang word yon. Yung unang curse, those who make light of you or make you unimportant, I will destroy. Yan po ang sinasabi natin na guaranteed God's protection over His children, Abraham. Sinabi ng Panginoon yan, ito, ginagarantya ko sa iyo, Abraham, yan ang aking promise sa iyo, that I will bless those who bless you and curse those who curse you. So, napakagandang promise ng Panginoon. And there is the title of this message today is the power of the power of blessing and curse. Kung makikita ninyo, yun po yung aking said, do we have that PowerPoint? The title, the power of blessing and curse. And anyway, it's okay, Seth. I think it will be on the next slide. So, paano ba itong power of blessing and curse? How these things work and what do we understand about the power of blessing and curse? Number one principle dito, only God's hand, only in God's hand na ang kapangyarihan ng pagpapala at ang sumpa ay nasa kamay lang ng Diyos. Wala po sa atin. Okay? Kahit ano pang estado ng buhay mo, kahit na kung sino ka pa, sikat ka o ikaw yung tawag nito, makapangyarihan na politician, no, it's not at your hand. It is still in God's hand. God will manifest in your life of what you need to do. Kaya, tandaan ninyo, ang kapangyarihan ng pagpapala at kapangyarihan ng sumpa ay nasa Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 3, I will bless, basahin niyo po, I will bless those who bless you, and the one who curse you, then yung capital I dito, it's God Himself. I will curse. So yung dalawang word ng I dito, I which means God Himself, di ba? Siya nagsasalita rito, hindi ibang tao. I will bless those who bless you. Okay, ianulat natin sa tamang translation natin sa ating ibig sabihin, I will serve those who serve you, and those who makes you unimportant or light to you, I will destroy. Yan po ang promise ng Panginoon. Why did God said that? This is again to protect His people. Yan po ang divine protection ng tao. Kung hindi si Lord mismo nagsasabi. So second principle ng power of blessing and curse is that nasa ating tayo ngayon, which is in our personal responsibility. We need to understand that curse is our choice. Okay? Tandaan natin, dapat natin maunawaan ang sumpa ay sarili nating desisyon sa buhay. Kaya nga sabi rito the one who curse you, I will curse. So the one, sino yung the one na yan? Kung hindi tayo rin. Kapag meron tayong kinainisa na tao, meron tayong pinawalahalagang tao sa buhay na ito, we treat him or her as like nothing. Kumbaga sana hindi natin binibigyan ng importansya or tawag nito yung first word nga ng make light of someone who is unimportant, whether he or she, para sa akin hindi importante yan. Lalo na kapag ang tao ito'y naglilingkod sa Panginoon, unimportant sa iyo, kaya wala kang panahon na magkinig sa salita ng Diyos, wala kang panahon na
na manatili sa iyong napapakinggan sapagkat hindi naman importante to. Hindi ako sinasabi ko why is it that people of God, something that we need to look up into. Ito po sinabi ni David di ba? Psalm 16. As for the saints who are in the land, ito po yung nasa Psalm 16, I believe in verse 2 or 3. Okay? As for the saints who are in the land, they are the glorious one in whom my heart delight. Kita niyo yun? Dapat tayo, kayong lahat ng mga kasama ko ngayon, kayong lahat ng mga nanonood ngayon, lalong-lalo na kapag kayo ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, you are my heart delight. You are the glorious one in whom my heart delight. Mahalaga po kayo sa akin. At hindi lang po ang kahalaga ninyo komo kasi nanonood kayo, komo kasi na kakilala ko kayo, hindi po yon. Sapagkat kayo ay mananampalataya kay Christ Jesus, kayo pong lahat ay mahalaga sa akin. Sapagkat, bakit? Kasi tayo po, we pray for one another, we take care of one another. Pag nalaman natin, halimbawa, si Rachel Joy Bonete, si Lala Carmina, mga nagkasakit o may kailangan sila sa kanilang pamilya, nananalangin po tayo. Okay? Lalo na kung yung mga tao na kahit na hindi natin kakilala, lalo't na lamang ko, ikaw ay mananampalataya, mahalaga po kayo sa akin. Hindi po mahalaga sa akin kung napakarami kong viewer, napakarami kong follower. No. Ang mahalaga sa akin kahit 10, 12 o kahit 5, 7 lang kayo, ang mahalaga sa akin kayo pong lahat ay mananampalataya kay Kristo Jesus. Bakit? Kasi magkakamag-anak tayo through Abraham. Okay, so yan po yung una, only in God's hand and understanding that curse is our choice. Tandaan po natin to. Kaya tayo minsan hindi pinagpapala kasi nga palagay natin may curse sapagkat meron tayong nagawa sa ating kapwa na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Hindi natin siya parang sa atin itong taong to kasama ko sa church, hindi naman mahalaga to. Unimportant kumbaga sa he or she is, I would say, katulad sinabi ko kanina, I'm making that person light. Yan may kumbaga sa hindi yan masyadong importante sa buhay ko. Paulit-ulit na lang ako doon. So third, we saw God's power of His promise of blessing. Here is to preserve or preservation of God's blessing. Tandaan natin to. Kaya may blessing dahil ang Panginoon natin all throughout generation, He preserved His blessings to those who bless others as well. Kaya lahat ng mga tumulong sa panahong ito, sa panahon ng kahirapan, may nangailangan ng masisilungan, alam niyo po, the Lord will bless you. The Lord will give it back to you. Ayan po ang mahalaga sa atin. There is this what we call preservation of God's blessings. Yan ang promise niya kay Abraham. Pinramis niya kay Abraham, palagay ko lahat tayo, hindi lang palagay ko, lahat tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa verse 3 again, and in you, sabi niya kay Abraham, all families of the earth, tandaan niyo to, basahin niyo all families of the earth, hindi yung all families of the Israelite. No, all families of the earth will be blessed. Pagpapalain yan. Kasi why you and me, I believe, we can apply all these promises of God sa buhay natin. Paano natin hindi tayo magkakaroon ng kasiguruhan? Paano tayo nakakasiguro na tayo'y anak ng Diyos, tayo'y kabilang sa pamilya ni Abraham? Ito pong sinabi, sinulat po ni Apostle Paul to. Dito po ako magtatapos. Galatians chapter 3 verse 26 to 29.
Basahin po natin to. This is the next one that I would like to give us the confidence and assurance. And sabi na sinulat ni Paul dito, ito maliwanag na maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw. For you are all sons of God through Christ or through faith in Christ Jesus. Sa pananampalataya niyo po sa kay Kristo Jesus, lahat tayo, ikaw, ako, lahat kayong mga kasama ko na nananampalataya sa araw na ito ng pananambahan, lahat tayo ay anak ng Diyos. Verse 27, tingnan nyo. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Kumbaga sa na si Kristo na ang ating tagapamahala ng ating buhay. He is now in control of our life day by day, every moment of the day. Okay? Sabi nga dito, ito napakaganda nito In verse 28, there is neither Jew, Greek, there is neither slave nor free, there is neither male or female, for you are all in Christ Jesus. There is neither Tagalog, Bisaya, there is neither Ilocano, Chabacano, kung ano man mga lengguwayo, dialect o kultura na kinabilangan nyo, you're neither any color or race, you are all in Christ Jesus as long as you put your faith in Christ and Christ is living in you. And if you are in Christ, sabi ni verse 29, tingnan nyo, and if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Maliwanag pa po sa sikat ng araw ang power, ang benefit ng blessings natin. Lahat ng mga nanampalataya, meron po tayong benefit. Pero wag po natin kakalimutan, there's also a warning. Okay? Meron pong consequence ang curse. Ang consequence ng curse, God will destroy. Seriously, God is not taking this thing for granted, and let's not take this thing for granted because God wants us to receive the blessings, not the cursing. Kaya wag po natin kalimutan yon. Ang bagyong dumarating, baha, yan po ay nangungusap ang Panginoon sa atin kung hanggang saan ang pananampalataya natin. At naniniwala ako na ang demonstration ng pag-ibig ng Diyos ay nakikita po to sa mga tunay na Kristiyano na nagbubukas palad na tumulong sa kanyang kapwa. Pero pakatandaan niyo po to, kung makareceive kayo ng blessing mula sa ibang tao o sa mga Kristiyano, bigyan niyo po ng pagpapahalaga to. Hindi lang sa tao ang mahalaga, pasalamatan po natin yung nasa taas ang may likha ng langit at lupa. Kaya hayaan niyo po akong manalangin, nawa ang panalangin ito ay magkaroon ng daan at liwanag sa ating isipan na tayong lahat ay pwedeng magkaroon ng entitlement to receive God blessings through Christ Jesus. Okay? Let's pray. Almighty Lord, Father of heaven and earth, you're the Most High. Kayong kaitaas-taasan. Kayo pong ang author ng aming pananampalataya or our faith. Your power over all who live and hold us into your hands, Panginoon. The power to bless and to curse is in your hand, Panginoon. Nalalaman namin, Panginoon, ang lahat ng ito'y nasa kamay po ninyo. And the power to increase or diminish, madagdagan o mabawasan, nasa inyong mga kamay, Panginoon. You choose to preserve the fortune of some and allow plans of others to unravel and fall apart
at the same. Lord, ang sinasabi ko po, Panginoon, kayo po rin ang nagpe-preserve ng blessings at future naming lahat according sa plano ninyo to your divine plan para sa mga anak ninyo, Panginoon. Nasa sa amin lang po, Panginoon, ang mga choices na ginagawa namin sa araw-araw. Lord, may we always understand, katulad po ng seed of Abraham has a special place in your plan for our world to come. Panginoon, maraming salamat sa aming future. Dito po madidetermine, pag tama po ang choices namin, we will receive blessings. Turuan niyo kami na magbigay ng pagpapahalaga sa iba, lalo na sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Kaya nga, Panginoon, ang blessing starts always in the house of the believers, in the house of faith. Maraming salamat, Panginoon, na kaming lahat ay willing, Panginoon, bigyan ng pagpapahalaga ang mga, lalo na't mga naglilingkod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin ng blessing and cursing sa araw na ito, sapagkat alam namin na sa kamay niyo po ang lahat ng bagay na ito. For your promise, for making your will so plain and clear to us. Maraming salamat, Panginoon. Bantayan niyo po kami, Panginoon, naming Diyos, that we may not bring curses to ourselves, na wala po sana magiging sumpa sa buhay namin, by going against you who reign on high. Lord, ang mahalaga sa amin, papurihan kayo, pahalagahan kayo, at sambahin kayo sa habang panahon. Panginoon, maraming salamat sa light and power in your grace and justice. God, we give you praise, we give you thanks. Bless those, Lord, bless those family and every person who are viewing right now, even those who are about to view after this, Lord God. Kahit po sa replay na lang nila mapanood to, bless them, Lord God. I speak blessings to them. Thank you, God, because of your goodness and love. We give you praise, we give you thanks. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen.